Isang fog na umaga mga kababayan. Ito po yung full details nitong Tagaytay flyover, no? Para hindi kayo magtanong kung kailan ito sinimulan at kailan ito matatapos at magkano ang ginastos. Ayan $563,252,734 and 43 centavo mga kabayan, piso, no? So ayan po ang full details nitong project na ito. At ito po, ayan, sa awa ng Diyos ay gumanda na naman ang panahon. Kaganina ay grabe yung fog Talagang hindi makita yung flyover na iyan. Panakanaka yung mismong ngayon, yung matindi yung fog ngayon sa Tagaytay mga kabayan. Alam naman natin, next month ay September na. Ito ay dadayuhin na naman itong Tagaytay sa mga local tourist at foreign tourist dahil sa napakaraming pasyalan. Bukod pa dyan sa overlooking sa Taal, yun nga lang, ayan po, medyo hindi masyadong klaro yung Taal mga kabayan dahil po sa fog. Napakatindi yung fog minsan. Ayan po, may fog na po pa punta rin Kaya may konti. Ayan na mga kabayan Kita niyo naman yung balot na naman. Napakalamig na ngayon sa Tagaytay mga kabayan kahit August 23 pa ngayon. Ay talagang malamig na. Ma-feel na natin yung beer month. Sana all. Sana naman, baka naman, ito ay bago magpasko itong flyover na ito mga bayan, ay magamit na po ito sa publiko. Yun nga lang, may marami nagtanong, bakit raw may mga portion na sobrang makipot at may portion naman na sobrang lapad. Shoutout sa ating mga kabayan dyan at sa engineer nitong traktor nitong Tagaytay Mendez flyover. So, ayan, tingnan nyo lang mga bayan. Kumapal na naman yung fog. At yan po, may mga sasakyan na po na dumadaan. Hindi po yan sa yung dumadaan na sasakyan dyan mga bayan. Sigurado yung nag-contract nitong flyover na ito. Napaka-excellent naman na itong flyover na ito mga bayan. Halos laang, mga 300 meters Pero umabot na po ito sa gastos na 500 million mahigit, no? 564 million. Ayan po mga bayan, Grabe naman yung fog ngayon. Kumapal na naman, mas makapal pa sa mukha sa mga buaya sa gobyerno. Sa tansya ko po nitong project na ito mga kabayan ay halos nasa 97% ito tapos, no? Sigurado po ito bago mag-December, bago magpasko, ito ay madaanan na po ng ating mga kababayan. So, marami po nagsabi, ito po ay makatulong nga ba sa lumalalang traffic dyan sa intersection ng papuntang Mendez, Cavite. Dahil itong area na ito mga bayan ay daanan rin po ito papuntang Nasugbu, Batangas. At dyan sa unahan ang mismong Twin Lake, no? Alam naman natin yung Twin Lake ay napakarami na rin pong mga condo dyan, subdivision, mga high-end subdivision dyan. Kaya talagang maraming sasakyan na dumadaan rito mga kabayan. Sa baba din po, mayroon namang daanan. Kaso itong flyover na ito mga kabayan ay sa lubungan laang. Hindi po ito 2x2 lane, no? So ayan na po, hindi na naman maklaro natin yung baba dahil po sa makapal naman ng
Kinakabahan ako mga kabayan, saan naman napunta yung drone natin. Hindi na makita sa taas kung saan yung drone. So ayan po, yung kaharap sa ating camera ay approaching na po yan doon sa mismong Tagaytay proper at mismong Tagaytay Skyruns, no? At dyan sa unahan may nagsanga na daan, yung pakaliwa papuntang palengke ng Tagaytay at yung kanan pa Skyruns. So ayan na po yung baba. Buti naman ay gumanda-ganda na naman, nawala na naman yung fog. Ayan na naman, papunta na naman dito yung makapal na fog mga kabayan. Pasaway. So, yan lang po mga kabayan yung ating update rito sa kaabang-abang at inaabangan at napaka-modernong flyover sa Tagaytay. Maraming salamat po and God bless.